The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who hear, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you. And from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. For He Himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured down into your lap. For the measure with which you measure will in turn be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Hindi madali ang maging tunay na Kristiyano. Mahirap ang totoong pagsunod kay Kristo. Hindi mo lang pakikinggan ng kanyang mga tinuro at mga aral, ngunit gagawin mo ang kanyang mga ginawa. Tutularan mo siya. Susundan mo siya. Kaya mahirap maging Kristiyano. Mamahalin mo yung kaaway mo. Yung mga taong mahirap mahalin, magpapatawad ka. Hindi ka makikimkim ng sama ng loob at galit. Magbibigay ka, tutulong ka, na hindi umaasam ng kapalit o kabayaran. At patuloy kang gagawa ng mabuti kahit sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Yan ang Kristiyano. Mahirap. Kaya kailangan may paninindigan ka, matapang ka, at malakas ang loob mo. Handa kang lumangoy kahit pasalungat sa agos. Kahit ng lahat ay gumagawa ng masama, gagawa ka pa rin ng mabuti. Kahit ang lahat ay nagsisinungaling, magsasabi ka pa rin ng totoo. Kahit ang lahat ay nagnanakaw, magiging tapat ka pa rin. At upang magawa ito, upang magkaroon ka pang ng paninindigan, dapat mapagpanuri ka. You must be very discerning. Nag-iisip. Alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. At ang tama ay tama at ang mali ay mali. Alam mo kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. Alam mo kung anong mabuti at kung ano ang masama. Mapagpanuri ka kasi kapag hindi ka mapagpanuri, madali kang malito, mawalan ng direksyon, at kakakalad ka rin na lang ng agos ng ginagawa ng karamihan. Kaya tuloy, hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan mo. Hindi mo na alam kung ano yung katapatan, kung ano yung pagnanakaw. Hindi mo na alam kung sino nag-iimbestiga at kung sino yung iniimbestigahan.
Hindi mo nang alam kung sino si Sara Diskaya at saka si Michael B. Litong-lito ka na. At pagkalitong-lito ka at gulo yung isip mo, hindi ka makapag-isip ng wasto, hindi ka rin makagawa ng tama. At ang umiiral sa iyo ay yung emosyon. Yung galit, yung takot, puro emosyon. At pagka-emosyon ang naghahari, kuminsan ay nauwi sa hindi maganda. Ako'y nababahala, kinakabahan at natatakot sa mga kaganapan sa ibang bansa. At dumadami na sila yung kaguluhan, karahasan, sunugan, patayan. Bakit? Kasi parang itong nakakatakot parang sitwasyon din natin. Napuno na yung mga tao lalo na yung mga kabataan. Talamak na ang katiwalian, ang korupsyon, ang kawalanghiyaan. Kaya, ayan, kumantong sa karahasan. Parang tulad na rin natin Parang sitwasyon na rin natin Parang pareho na rin sa atin. Pero hindi. Iba tayo. Bakit? Tayo ay mga Kristiyano. Yan ang pagkakaiba. May paninindigan. May prinsipyo. May sinusunod na batas ng Diyos. At dahil tayo may paninindigan, tayo ay mapagpanuri. At upang tayo maging mapagpanuri, dapat marunong tayong magdasal. Yan ang tatak ng tunay na Kristiyano. Marunong magdasal. Kasi pag taimtim yung dasal mo, nagkakaroon ng linaw ang iyong isipan. Nagkakaroon ng liwanag ang iyong kalooban. Yung humuhupa, yung nag-aalimpuyo mong damdamin, at hindi ka na nagpapadala sa emosyon mo. Naging mahinahon ka. Alam mo, may Diyos sa mundo. At ang Diyos makatarungan. Ginagantimpalaan ng gumagawa ng mabuti at pinaparusahan ang gumagawa ng masama. Kahit na minsan may nagsabi, parang natutulog ang Diyos. Hindi po. Akala nyo lang yan. Natutulog ang Diyos. Maghintay lang kayo. At ang katarungan ng Diyos, lilitaw yan. Kaya eto, palaala sa atin. Tayo ay mga Kristiyano. Tagasunod na ni Kristo. Kahit anong mangyari, manatili tayong Kristiyano. Nakikinig sa salita ng Diyos, pinapakinggan ng utos ng Diyos, at higit sa lahat, ginagawa ang gawain ng Diyos. Sinusunod ang mga aral ni Kristo. Ipagdasal natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na Ina, na huwag tayong masyadong matakot o kabahan. Maging kampante tayo, maging mahinahon. Magdasal lagi tayo at ipairal natin ang ating tao na may mga paninindigan. Alam natin kung ano ang tama at alam natin kung ano ang mali. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. At tayo ay mapagpanuri sapagkat tayo ay mga taong marunong magdasal. May Diyos sa mundong ito. Hindi niya tayo pinapabayaan. Tayo ay mga Kristiyano, sumusunod sa aral ni Kristo.